Corinthians chapter 6 verses 12 to 20. So, dito po tayo sa ikalawang bahagi ng chapter 6. Last time, we talked about how to deal with disputes, mga pagtatalo, hindi pagkakaintindihan, we should settle it na dito sa simbahan, and hindi na kailangan natin na ipahiya ng ating ang bawat isa, no? And so that's what we talked about last Sunday. So now we're going to the next segment, second part, which is entitled Glorify God in Your Body. Glorify God in Your Body. Basahin ko po, starting sa verse 12. May magsasabing, malaya akong makagagawa ng kahit ano, ngunit ang sagot ko naman ay hindi lahat ng bagay ay hindi nakakabuti. Maaari ko rin sabihin, malaya akong gumawa ng kahit ano, ngunit hindi ako magpapalipin sa anumang bagay. Sasabihin naman ng iba, ang pagkain ay para sa tiyan at ang tiyan ay para sa pagkain. Totoo yan, ngunit parehong sisirain ng Diyos ang mga ito. Ang katawan ay hindi para sa immoralidad sapagkat ito ay para sa paglilingkod sa Panginoon. At ang Panginoon naman ang nag-aalaga sa katawan. Muling binuhay ng Diyos si Yesu Cristo at tayo naman ay muling bubuhayin sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Hindi ba ninyo alam na ang inyong mga katawan ay mga bahagi ng katawan ni Kristo? Kukunin ko ba ang bahagi ng katawan ni Kristo upang gawing bahagi ng katawan ng isang babaeng nagbibenta ng aliw? Hindi. Hindi ba ninyo alam na nagiging isang katawan ng bayarang babae at nakikipagtalik sa kanya, sapagkat sinasabi sa kasulatan, ang dalawa ay magiging isa, ang nakikipag-isa sa Panginoon ay nakikipag-isa sa kanya sa Espiritu. Iwasan ninyo ang immoralidad. Ang ibang kasalanang nagagawa ng tao ay hindi nakakasira sa katawan, ngunit ang gumagawa ng immoralidad ay nagkakasala laban sa sarili niyang katawan. Hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo at ipinagkaloob ng Diyos sa inyo? Hindi ninyo pag-aari ang inyong katawan sapagkat binili na kayo sa isang halaga. Kaya't gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ang Diyos. This is a very powerful passage na on the need to avoid sexual immorality. This is rated SPS. Ano ba yung rated SPS? Striktong patnubay sa sarili ay kailangan. So, rated SPS po ito. And sa mga darating na mga Sunday, rated SPS, it talks about sa marriage, how to be pure, sa atubangan sa Ginoo. And that's why important talaga those who are who will get married, important they need to be guided sa pulong sa Ginoo with marriage and counseling, because this is a serious matter. This is serious nga sa nilang susudlan, and importante nga na magiyahan sila sa pulong sa Ginoo. And that's why we already nang nag-marriage counseling kami sa before na sa mga bagong kasal, and even sa mga ging kasal na nagkamayada sa marriage, we offer marriage and counseling not based on our experience, because there's no perfect marriage, pero based sa Word of God, guided na mag-guide pinagi sa pulong sa Ginoo. Okay? So, but if you look at in our marriage, I can testify there are ups and downs. May mga misunderstanding, but there's joy even those difficult times, because ang Ginoo padayon siya nga naging sentro sa among marriage, and padayon naging guide, and padayon siya naging speak sa among kasing-kasing and how to improve, paano pa kami mag-grow sa among relationship. But most important thing is an relationship sa Ginoo bago maging maupayan natong relasyon sa atong spouse o sa kadaw sa those who are married. So, but again, go back to this passage. This is very powerful passage about sa iwasan ang sexual immorality, and importante ni mabatian liwat sa mga young people, because I see a lot of young people nga bumabagsak sa immoralidad because sa passion, sa unod, sa mga fleshly desire, mapusok ang damdamin, makusog ang unod nun nga ungara sa mga young people yan na. So that was a huge problem in Corinth, and it's a huge problem bisan niya na. So naghatag si Paul sa reason why a Christian cannot engage sa immoralidad. Una is ginhimo sa Ginoo ka, ang imong lawas dili imo na. Ikaw, 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 ika
in their times, ang paniniwala, this is because ang mga members sininga simbahan is more mga Gentiles, and they were raised sa kultura na kung saan usa sa mga paniniwala, di rin mahalaga ang imong lawas. You can do anything you want sa imong lawas, basta ang importante man lang ang imong espiritu, ang spiritual. Pero when it comes to imong body, you can do whatever you want sa imong lawas. So, and we know the culture during this time is talagang rampant ang sexual immorality. In fact, they have like a church, or sa kanilang time tinatawag nilang templo, where they do immorality mismo sa place na ito. Okay? And it's important na mabigyan ng babala even the young people today, if you are Christians. Kaya ang imong lawas di na imo, ang Ginoo naghimo ana. God created you, and that doesn't belong sa imo. Di mo na pag-aari nga mo ingon ka, ay lawas ko, wala tay lab ka na, ikailawas ko manini. Klaro ka pwede di that it belongs to God, and it is the temple of the Holy Spirit. Okay? Basahin ko po ang basihan, verse 20. Let me remind you again sa verse 20, sinabi dito, sapagkat binili na kayo ng isang halaga. Ano pong halaga yon? Dugo ni Jesucristo. Kaya gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ang Diyos. Whenever kasi nagkaroon kasi kaya this history nga may problema sa cholesterol, nagkamayadak bukol because sa cholesterol, nagkamayadak problema sa abdo because of cholesterol. So, yala, akong pagpapalitak nga ni sa items sa grocery, akong gigikita ang nutrition packs. Di ba may nakabutang sa luyo nutrition packs. Akong gigikita kung pira ka, kung may grams ba, kung may daba ingredients in isang cholesterol. Pag ang item zero cholesterol, then okay, ini paliton ko ini, and daw kita ang kulat ang carbohydrates, pira ba ka grams. Conscious ba? Curious ako sa kung ano ang nakabut sa to. Sige, basta busog di ba patakas kaon. So bisan basta yung gutong kit palit. Pero yan na, as we get older, nga nag-iiba naton lawas, and we need to be careful na sa aton lawas kasi realize nga kung dili maupay ang health sa imong lawas, di ka makakapag-serve sa Ginoo sa maupay liwat. Okay, so and it's important nga aton atamanon ni nga lawas kay interest ni sa aton sa Ginoo nga kinahanglan atamanon naton sa maupay para magamit liwat naton para sa kahimayan sa Ginoo. So Paul stated liwat sa ibang mga sa scripture nga ang atong body, it belongs to God. It is His. Diliin mo na. Kaya di na maayo nga singon ta wa kay labot Ginoo ako ni lawas. So it is His. It belongs to God. And so this section didi in second part nga atong kikitaan is how to set your body nga nailaan para sa Ginoo, para i-glorify ang Ginoo sa imong lawas nga ginhatag sa imo. So, kinahanglan gani bago kita mag-decision, there are some questions nga mga kabulig sa aton para kuha naton nga ini nakakahimaya sa Ginoo. So, first question nga kinahanglan naton ipakiana is, will this help me? Makakabulig ba ini sa akon? Verse 12, ulitin ko po, pag basa may magsasabi, malaya akong makagagawa ng kahit ano, ngunit ang sagot ko naman ay hindi lahat ng bagay ay nakakabuti. Maaari ko rin sabihin, malaya akong gumawa ng kahit ano, ngunit hindi ako magpapalipin sa anumang bagay. So, kung aton inotice dito yung word na hindi lahat ng bagay ay nakakabuti. Ini nga word is, alam natin kung anong meaning sila, di ba? Beneficial ba sa aton? Makakaupay sa aton? Ini butang nga, kung ini pipiliin natin, will it give benefits? May ini advantage sa ako, makakaupay ba ini? And talk about, may dakang kagawasan. May kalayaan kang, yes, you can do whatever you want sa imong lawas. Pero dili tanan nakakabulig, nakakatulong. Particularly if kitaon natin dito sa verses 12 to 17, di na makakaupay kung ginhimo ka na uripon sipon. Okay? Ginko-control ka na imbis na ang Ginoo masunod sa imong kinabuhi, pero mao na lugod ini nagko-control sa let me give you a simple illustration. Di ba? Simple nga common nga illustration.
It's like a cell phone. You can use cell phone. You can wala legalistic nga kita Kristiyano dili dapat mag-cellphone kay tukso na siya. Maaaring ko mahulog sa tukso. Okay? Pero kung mauna nag-uripon sa imo nga ngadto ka na sa sala, hindi ka nakabasa sa Bible and ano na imong pinanindot di na di mao, then that becomes your master. Okay? And pangalawa, in chapter 10, verses 23 to 33, kung may natitisod na tao na, di rin na maupay. Ikaw na hinundang na hinuon nga matisod ang bugto or laing nga tao. So, kung kinahanglan pakiana natin, kasi may kagawasan ka, pero pakiana, kung itong makakabulig sa imong spiritual, makakabulig ba inisan nga para magtubo ka sa Ginoo, magsunod ka sa Ginoo, or mahimayan nimo ang Ginoo, worth it ba na siya nga tumanon? Worth it ba na siya nga himuon nimo sa imong kinabuhi? And so, like, there's no problem sa, like, minsan sa music, di ba? Ang iba sa atin karuyag naton is like just illustration karuyag naton danay kanang love song ba o kaupay sa pamati love song wala kita kuan ba kanang legalistic dili na ayaw siton pero ipakiana naton kung mao na ito nagkukontrol sa imo an naitabo na ang mga Christian song wa nay kuan ba dili na kanang mao naglugod ang gingaganahan mo puro na patupar puro love song bedo process whatever song nakakapag-pukaw sa imong emotion pero bila mga kanta. There's no wrong kung karoon mo mamati pero if that controls you and if it stumble others, then do you think na it's beneficial? Kung nakakabulig ba ito nga mas lalo ka nga maging madinasigon sa Ginoo? Okay? So, but again, there's nothing wrong with that. What is wrong if it controls you and if it stumble others? Okay? And so we need to ask kung ini ba nakakabulig sa aton. But then if this is out of balance na mahimo na nakaka-harm na sa aton, especially sa atong relasyon sa Ginoo, and it becomes selfish na nagiging sentro aton na kalugaringon, diri ang Ginoo, then it doesn't help. Hindi nakakabulig. So you need to ask. You have freedom, pero nakakabulig ba ito sa imo? Sa imong relasyon sa Ginoo, sa imong pagsunod sa Ginoo. Okay? Whatever nga ginbubuhat naton, you have to ask palagi, makabulig ba ini sa akon? Or maunim rinong dalugod para kontrolon akong kinabuhi na makatisod akalaing nga tao. Okay? Panduha is, again, ang pakiana naton is, can this control me? Maaari bang kontrolon na sini? In verse 12, kita niyo, maaari kong sabihin, malaya akong gumagawa ng kahit anong, ngunit hindi ako magpapalipin sa anumang bagay. So, again, you have to ask, can this thing, maaari bang kontrolon ako? Maging uripon na sini? So, it's like sa kwan ba? Isang tao nga, nag-inom ba siya? Nag-inom siya, hinubog. And so, after nga sa niyang pag-ininom, sulod siya sa iya sarakyan, nag-drive lagi hapon siya, and what happens? Na-disgrasya siya, patay. Di ba, maman ito na itatabo sa balita, hubog, nag-drive, tapos patay. Yung mastery, nag-control sa iya, wasn't drinking. Yung nag-control sa iya, amawan butang sang iyang kalugaringon sa proper control na dapat nga didi ka sa karuyag sa Ginoo. Okay? Pero nakadto siya sa sitwasyon, sa place nga kung diin diri dapat mao itong ada siya dida. And so again, maring mga mali nga sangkay nga ginpapamatian naton, for example, mga sangkay nga atong ginpapamatian natin. And what happens is naitatabo is yung mga tragic nga mga problema na ang resulta mga trahedya, mga grabe nga problema kay nasa mali man kita nga place. Naintindihan niyo? Nasa mali kita nga place. It's like sa illustration, ang trahedya na naitabo kanina, nabanggo siya nabatay,
Kaya tungod ato siya sa mali nga place. Mali ang iyang hangout, mali ang iyang luwat desisyon, mali ang iyang company, and after that, ang result is trahedya sa iyang kinabuhi. It's like, for example, nga sa malikit sa mga sangkay, papamatian naton. Mali nga mga kaupo. Then, so what happened? Trahedya, malaking problema nag-a-arise sa atong kinabuhi, di rin maupayan naton nabubuhat. Nakuha niyo? So that's the result. Often, ang mastery and control is about pag-surrender sa imong choice sa usa ka tao o ginaalaw mo siyang ma-impluwensyahan ang imong kinabuhi. So, you allow nga ang iyang impluwensya matuman sa imong kinabuhi. That's the control or mastery. Okay? Magpaalipin. Influence of others. So, we must guard the influence sa atong kinabuhi. Be careful na naialaw naton ang mga butang na mawaranas sa control ang atong testimony, maupay nga testimony, especially nga dili lang ang atong kalugaringon ang atong representar. If you are Christian, you are representing Christ sa imong kinabuhi. You have to remember that. Kung Kristohanon ka, you are not only representing yourself to others, you are representing Christ sa atubangan sa mga tao. Now, when you make decision, okay, para malaman mo kung nanon maupay ba nga makakaupay sa imo. Pangatlo nga pakiana, will it make me give more importance sa mga butang nga diri magpapadayon that won't last? Mao na magiging focus. Kasi kung ang akong kasing-kasing magpo-focus na sa mga butang nga temporary la, then it's not worth it nga karawaton tumanon. Okay? In verse 13, siring ni Paul, sa Word of God, sasabihin naman ng iba, ang pagkain ay para sa tiyan at ang tiyan ay para sa pagkain. Totoo yan. Ngunit parehong sisirain ng Diyos, take note, parehong sisirain ng Diyos ang mga ito. Don't get the wrong idea na mali ang kumain. Okay? So, does that mean na hindi na ako kakain po? Paul was not trying to, surrender your fried chicken or whatever favorite food na gusto mong kainin palagi, salad, whatever. So, si Paul kasi kumakain din siya. Or else, mamamatay siya kung hindi siya kumain, di ba? So, but ang sinasabi dito ni Pablo, God made us to eat. There's no problem sa pagkain. We can eat food. Pero, ang mali is, yung punto dito is when we focus na sa mga temporary nga butang imbis na sa mga butang na mas importante ang mga butang na maglalas, and that is sa mga butang patungkol sa Ginoo. Does it make sense? Many times nagdidesisyon sa pipili natin ang mga butang na temporary la. And we don't realize na temporary nga butang kay nano ini magipupukusan. Dili lugod ang mga butang it matters sa eternity. Marami mga tao mali diri nila na i-realize o nakikita kung ano mas maupay kay tungod ang irang focus pero may mga panandali ang bagay imbis na mga butang nga mahas mahalaga, and that is sa mga butang na eternal. Okay? Eternity, it matters sa walang hanggan. So, again, ito yung sinasabi sa atin, we must be careful na dili kita ang atong heart adto na sa mga panandalian nga mga butang. Titigan na naton nga importante permi ang mga butang when it comes sa eternal things. Okay, mga butang patungkol sa mga ginsisiring sa aton sa Ginoo. Dili ang mga butang sa kanang kalibutan. So don't focus sa mga butang sa kalibutan. We must guard ourselves not to allow the temporary na mao na magmando sa eternal. Okay? Mga panandalian nga butang mas pinapahalagahan, ang mga eternal lubid nga mga butang ikaduha na lang. Dili na mas mahalaga. Especially sa atong mga young people. Sometimes meron kang choice na pagpipilian. What is mas importante? And you realize na, mahal mo naman to i-give up. Pero mas give up mo palugod ang mga butang sa kanang Ginoo. Ang gipili mo lugod ang mga kanang butang sa kalibutan, may da ka man choice kanta nga i-give up ini. Pero ang kanang butang sa Ginoo, kadali lang nimo i-give up. Naiintindihan niyo? So, you must be careful.
na diri dahil kadali sa imo i-give up ang mga butang nga kanang Ginoo. Those are important things sa Ginoo. You have to realize importante ito sa Ginoo. And what you are choosing is importante sa imo. And what you chose is ang importante sa imo, imbis na ang importante sa Ginoo. Be careful. You will not know what is good kung mas pipiliin mo kung nano ang mga panandalian nga bagay o mga importante sa imo kaysa sa importante sa Ginoo. Must guard ourselves not to allow the temporary to overrun the eternal. Amen? So, first thing you have to ask para makita mo kung makakaupay ba ini. Am I using it in the way the Lord intended? Verse 13. Ini ba, ginagamit ko ba ini para sa purpose na karuyag sa Ginoo? O ginagamit ko ini para sa akong kalugaringon lang karuyag? Okay, nasabtan niyo, verse 13. Ang katawan ay hindi para sa imoralidad, sapagkat ito'y para sa paglilingkod sa Panginoon. At ang Panginoon naman ang nag-aalaga sa katawan. So, para sa kanino ang katawan natin? Para sa Panginoon. So, in context today, ang mga membro, siningang simbahan, they were raised sa kultura and they were used to this culture na rampant ang immorality. Okay? So, waray sila pakialam kung o waray kalabot kung nano ang himuon na kung baga sa sini nano ang himuon sa lawas kay di man importante ang lawas, ang importante ang espiritu. So they're engaging sa immorality. And so we have to ask sa ining lawas, specifically sa katawan nito, God is talking here about sa atong katawan. The purpose of this body ay hindi po sa aton lakalugaringon, kundi ang pinaka-purpose ni para sa kaymayan sa Ginoo. And so it's like sa marriage, it's not only for personal pleasure, but you know, you are one body para din sa himayaon ang Ginoo. The pleasure of this word, feeding pleasure, only entraps you sa kaaway, patibong ng kaaway, and lives your life na may stain, may mancha, and guilty. Okay? Kung pero may pasundan nimo ang karuyag sa imong unod, may tatabusin it brings you sa sitwasyon na, you know, Lord, adinaluwat may mancha sa akon kinabuhi, may guilty, kung puro pleasure, para sa atong pleasure permi, sa aton karuyag permi, imbis na sa karuyag sa Ginoo, na sa intention sa Ginoo sini nga body. So, panglima, you have to ask in order to know what is good is, does this show the power of God? Does this show the power of God? Verse 14, tingnan niyo verse 14, muling binuhay ng Diyos si Jesucristo at tayo man ay muling bubuhayin sa pamagitan ng kanyang kapangyarihan. So, may dalawang bagay dito na makikita natin. Ang una is, makikita natin na ibubuhayin ng Diyos ang katawan nito. Okay? One day, dahil importante sa Diyos ang katawan na ito. And so, therefore, dapat importante liwat ini nga lawas sa aton para himayaon ang Ginoo. So, we will be raised in the power of God. Sa gawon sa Ginoo, bubuhayon ini nga lawas, resurrection sa body. So, there will be a glorious day nga kundin ang aton kalag, and this body will be reunited one day, and God will transform it into a glorious body. Okay? Hindi na siya corruptible, kundi incorruptible body. And pangalawang bagay is yung power of God. This will happen, pinagi sa gahom sa Ginoo. And so we have to ask, you know, we have to realize na whatever na problema, struggle nimo sa unod, you should allow the power of God to save you from sin. Or you have another choice. You will allow the power of sin to drag you down. Naintindihan niyo po? Kung si Jesus na-raise ikang sa mga patay, kaya din kaniya, pinaaging sa gahom, di ba nagpapakita, yun sa picture, di ba pag yung babautismuhan, yun sa picture nga, ikaw ginlubong na, kaupod sa kamatayan ni Yesu Cristo ni mong sala, yun pagkabanhaw nimo, may ka na bago nga pagkatao ni dakan,
Kristo na bago ka pinagi sa gahom sa Ginoo. And whatever sin sa atong kinabuhi, we must allow the power of God, same power nga na grace kay Jesus tikan sa mga patay. We must allow the power of God to save us whatever struggle natin sa unod. Or now dili ni mawang piliun nimo, you will allow the power of sin to drag you down. Balik ka dito, lubong utro. Balik or ibagsak ka. And for sure, pipiliin natin, mas karuhin natin the power of God to save us from whatever struggle na may dakita. He is able to save you whatever struggle you have. You must surrender to God. Allow God, Lord, na kung riyan sini, kinahanglan ko ba mo, bulig, Lord, I need your help. Lord, please help me. Display your power. Once again, sa akong kinabuhi, help me to overcome my struggle sa akong unod. Pangunom, para makita nimo kung ano makakaupay sa imo. Kung pipiliin mo ba ini, himuon mo ba o dire? Pakiana, antes nimo buhaton. Antes ka magdesisyon. Kung imo ni tumanon, himuon, masasakitan ba ang Ginoo o dire? Dapat i-consider mo ang feelings sa Ginoo. Dire lang imong feelings. Will God be offended by it? Verse 15 to 17. Hindi ba ninyo alam na ang inyong mga katawan ay mga bahagi ng katawan ni Kristo? Kukunin ko ba ang bahagi ng katawan ni Kristo upang gawing bahagi ng katawan ng isang babaeng nagbibenta ng aliws? In their days, rampant ang mga prostitutes. And again, mga Christians, tingin nga simbahan, they were raised in this culture where immorality is rampant. So muni ang ilang gibubuhat, nagipag-connect sila sa mga prostitute, mga babae na nagbibenta ng aliw. Sira ni Pablo, hindi ba ninyo alam na nagiging isang katawan ng bayarang babae at nang nakikipagtalik sa kanya? Sapagkat sinasabi sa kasulatan, ang dalaway magiging isa. Ang nakikipag-isa sa Panginoon ay nakikipag-isa sa kanya sa espiritu. So, sa madaling salita, kung magpa-participate ka sa mga bagay na immoralidad, sa mga unod-nun nga mga butan, dili si God magiging komportable siton. Okay? For sure, dili siya malilipay. He will be offended. And so therefore, ang mas dapat na nagpa-participate tayo is participating in things na karuyag sa Ginoo sa aton na mag-participate kita. So dito sa verses 15 to 17 is about sa immorality. It is kapag gihatag mo nga niyang imong kalugaringon sa usa nga tawo, karong singon nagiging one kayo. So parang gihatag na nimong imong kalugaringon. Kaya nga sa to nga mga kalagsan, di ba? Para sa mga pag may mga prostitute na so sining gihatag, di ba, sisigan sa mga kalag, gihatag mo nang gibaligya mo na gud man imo kalag. Di ba nakakabati kami siton? Because when you engage in this thing, gihatag mong imong pagkatawo. Ang tanan sa imong pagkatawo, naging may na sharing of the most intimate parts sa kada usa. And so again, sinasabi ni Paul, don't put Jesus na kung saan hindi niya ilalagay ang kanyang sarili sa sitwasyon na yan. He will be offended. So, kinahanglan mangyana ta sa bawat decision nga gibubuhat natin sa move. Ayaw, pero may unahang imong feelings. I-considerar ang mararamdaman sa Ginoo. Kung kini ba makaka-offend sa Ginoo o diri. Para may barangan mo kung ano mas makaka-upay sa imo. Okay? Kung alam na nimo nga makaka-offend ini sa Ginoo, then alam na nimo kung ano nimong pagbubuhaton. Tama? Now, pangpito, nga kinahanglan i-consider naton antes kita maghimo sa ano man nga butang, magdesisyon. Okay? It's like sa illustration kanina na ako, di ba? Pag nagpapalit nga niya product, hindi kita kung may cholesterol ba ini, kaya may cholesterol ini nga ni, di rin yung maupay sa akon. So, pangpito nga butang, will it be harmful to me? Delikado ba ini sa akon? Verse 18. Iwasan din nyo ang immoralidad. Ang ibang kasalanang nagagawa ng tao ay hindi nakakasira sa katawan. Ngunit ang gumagawa ng immoralidad ay nagkakasala laban sa sarili niyang katawan. So hindi ka lang nagkasala sa kay God, harapan ng Diyos, kundi mismo sa katawan mo.
when you are engaging sa immoralidad. Any kind, what is sexual immorality? You know, it's not just having pagkipag-alik. It's any kind of intercourse, whether, you know, na nag-aarouse sa imong unod, whether looking sa social media, or, ay, pastor, kiss lang naman, kiss. Oy, holding hands lang naman, pastor. Oy, yakap so lang naman, pastor, yakap. Whatever things na nakapag-aarouse sa imong unod, anything na ginagawa dapat ang mag-asawa, na ginagawa nyo, hindi dapat ginagawa nyo. Because hindi pa yan right time. Anything na ginagawa mo na nakapagpapukaw sa imong unod, yung nagkakamay-anak na imagination, that is immorality. So, you have to stop. Avoid. Sir ni Paul, please. You have choice nga tanggihan. Di ka makasari nga, uy, wala mang ko'y choice. You have always choice. So, inumduman natin, ano man nga butang nga gimbubuhat na dapat sa mag-asawa, ng people, anything outside of marriage is sin. Dapat gibubuhat na sa mag-asawa. And here's another thing. SPS. But it is also, kasi kailangan ma-warningan kasi ito yung nangyayari na sa mga young people. Sex outside of marriage is sin. Whether nagli-live-in, di rito matawag na marriage kapag nagli-live-in. That is sin. Kaya nga, importante nga makasal ang usa nga couple na nagli-live-in kasi sometimes nagli-live-in sila, adapermi sila sa sala. They are not married. Okay? You thought they are married. Pero based sa Bible and based, kung babasihan natin sa mata sa Ginoo, they are not married, they are living in sin. Okay? So, here's the simple principle. If it will harm your body or makapagpupurol sa imong passion sa Ginoo, makapagpapaluya sa imong pagsunod sa Ginoo, makakapag-harm sa imong spiritual, hindi siya worth it na tumanon, pasundan, pilion. It is not worth it, or else you will pay the price. Every sin has consequences. May kabayaraan, kabalyo permian sala. Okay? Now, walo, antes ka magdesisyon, ay padalos-dalos pagdesisyon, you have to ask these things. Pangwalo is, does it glorify God? Nakakahimaya ba ini sa Ginoo? Ini ang last dini nga based sa scripture nga dapat natin i-consider, does it glorify God? Verse 19 to 20. Hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo at ipinagkaloob ng Diyos sa inyo? Hindi ninyo pag-aari ang inyong katawan, sapagkat binili kayo ng isang halaga, kaya't gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ang Diyos. Maparangalan ang Diyos. Take note. So here's the problem. Kasi damo mga believers, maraming mananampalataya na ang kanilang gusto is save, iligtas sila ng Diyos sa impyerno, pero hindi nila gusto na sila ay matransform. So, they are after lang sa destination but not transformation. They want only salvation, pero they don't want transformation. They want that about the destination na mailigtas sila sa hell, but they don't want transformation. They want to escape hell, pero they don't want na ang buhay na matransform. So, this is a chapter 6. We have no excuse na gawin ang immorality. When we go down that road, ang ginagawa natin ay tinataboy natin si Jesus at tayo po ay papunta sa direction, papunta sa pit, sa luho. Mahulog ganito sa kalapakan. Okay? So we are to glorify God with our bodies. Sa nga tanay nga aton din bubuhat, kinahanglan nga ang aton permito mong himayaon ang Ginoo. God wants His people to make wise judgment, dili la padalos-dalos wash. God wants His people to make wise judgment about kung nano nga aton i-include sa atong kinabuhi, papahintulutan natin sa atong kinabuhi,
or i-allow sa atong kalugaringon. This is the application. Flee from sexual immorality and glorify God in your body. Okay? Immorality ay rampant din sa panahong ito. Damo nga mga young people, may mga young people madali dayon na nakakaasawa, madali nabubururan, madali dayon na nahuhulog sa tukso because they don't allow the word of God na mag-guide sa ilang kinabuhi. And they're like sa mga tao sininga simbahan. Okay, labot sa akong lawas. Ako man ni lawas. Hey, it belongs to God. Di mo itong lawas. Ihatag itong sa Ginoo sa imo. Therefore, glorify God in your body.